meron ka bang kilalang personal, hindi lang sa kilala mong mukha, ang pangalan, o alam mo na senador ito, kilala mong personal, yung parang kaibigan mo na. I invoke my right. Alright? Yan sa kanila, sino pa ang nakausap mo tungkol dito sa kaso plunder? I invoke my right po. Sino lang kausap mo, invoke my right? Tapos ng Halloween, wala nang mga multo. Napakahalaga na hindi ikaw pinaka-most guilty. Dahil kung most guilty ka, bibistahin ka eh. Baka you will be sentenced to 20 or 40 years, no? Wala pa naman silang na-inventong cream na will take away 20 years from your face. Or tell the truth before the senators affected have you assassinated. Pero yan, pero hindi ko kakilala. She said, naging abogado mo, totoo ba yun? Opo. And then he said, nayuaman ka, hindi dahil dito sa mga NGOs, kung hindi dahil sa iyong international trade. Opo, sa Indonesia. Yun lang, yung coal mining sa Indonesia. Yun lang yun. Opo, tsaka sa iba pa po. Mayroon pa iba. Pero yung coal mining sa Indonesia, hindi nagtagumpay yun, hindi ba? Or hindi natuloy? Yung tinayo nil bago, pero yung dati pa po, ongoing pa po. At mag-isip ka pa ng trading of carbon credits. Totoo ba yun? Opo. Sinong kausap mo sa trading of carbon credits mo? Sa US po. Sa Amerika naman. Opo. Ang dami, international personality pa pala. Ang dami mong kausap pa. At ito palagi ang abogado mo. Ngayon, para malaman, no? Para hindi mo ako i-underestimate. Nang nag-doctorate ako, kumuha ako ng subject ng international trade law. Walang kabuhay-buhay ang subject na yan. Konting-konti lang kami kumukuha. Dahil puno yan ng tariffs, duties, limited resources of the sea and how to apportion them to states, mga away ng mga estado tungkol sa mga unfair competition practices and so on. It's a very highly technical subject. Kaya, dahil sa nakakuha ko ng international trade law, nakipagkaibigan ako sa mga Pilipinong sikat na yun ang kanilang espesyalidad. Ang pinakauna nating eksperto sa international trade law ay si former Chief Justice, the former Supreme Court Justice, Florentino Feliciano. Dahil naging member pa yan ng International Tribunal on the Law of the Sea. Pagkatapos, si Chief Justice Lourdes Sereno, yun, abisado na ng international trade law na yan. Pero, kailanman sa buong buhay ko, hindi ko na-relate na mayroon palang eksperto ng international trade law, na ang pangalan niya si Rene Villa. Ngayon, ito bang si Rene Villa na kinuha mong abogado mo ay nag-graduate with honors ba ito? Di ba alam o ano? Hindi ko po alam. Alright. Kumuha ba ng master's yan sa law? Hindi ko po rin alam. Paano lang ngayon in-advertise ang sarili niyang he's daw an expert in international trade law, ulit nagtrabaho sa Kuwait, sa Jeddah, at sa Saudi Arabia. In other words, he's just an OFW masquerading as an international trade lawyer. OFW lang siya eh. Pagkatapos sabi niya, kasi mga negosyo ni Mrs. Napoles doon sa Indonesia, doon sa international trade credits, ako ang nag-advise sa kanya. Pero hindi ko alam kung magkano talaga ang pag-aari niya. Hindi ko alam kung ilan ang bangko niya. Hindi niya alam. Pasikat mo tao eh. According to the Securities and Exchange Commission, number of houses owned, 28. Totoo ba yan? Ipo. Ilan ang bahay mo? Tatatlo? Konti naman masyado. Nasaan itong the others? Ma'am, may kaso na po kami sa NBI. Sa NBI, sorry po, sa BIR. So, doon na lang po namin sasagutin, ma'am. Sorry po. Okay, alright. Number of vehicles owned, according to Justice Department, 30. All registered under the JLN Group of Companies or JLN Corporation. So ba yun? Hindi po. Ilan lang ang sasakyan mo? Dito po. 7 lang?
Number of accounts with banks, 415 accounts with 17 different banks. Ilan lahat? Hindi po, pero I invoke my right to dahil, thank you po. Pero hindi ganun kadami. Alright. Na-exaggerate. No. Pero, sa lahat nito, hindi intindi ito ni Rene Villa who claims to be your lawyer. International trade lawyer daw siya. Ulit naging OFW. Ay di lahat palang mga kasapi ng pamilya natin na OFW, pwede na sila ngayon tawagin ng mga human resource experts or management experts, kung ganyan rin lang, no? Yung abogado mong yan, just ichoso ako doon. Sayang ilong ko pumantin. Catholic ties mo. Is it true that you are close to the former parish priest of Quiapo Church? Opo. Yes. So, tinuruan ka niya o sarili mo, alam mo ang Ten Commandments, hindi ba? Opo. Huwag ko nang iparecite sa iyo. Pero, may commandment, you shall not steal. Isn't that so? Tama ba ako? Opo, ma'am. Naniwala ka bang tama iyon? Opo. And yet you steal. Anong klaseng katoliko ka? Ngayon, are you familiar with the commandment? You shall not tell a lie. Opo. Ngayon lang, sinungaling ka sa akin eh. And still, with a plunder case against you, you remain and consider yourself to be a devout Catholic? Ikaw ba'y debotado pa rin Katoliko? Opo. Ay, maniwala ka na lang, magdasal ka na lang ng Diyos pag namatay tayong lahat ay Katoliko. Dahil napakahirap i-forgive yung mga kasalanan na pinagbibintang sa pinto mo. Ngayon, question 6. Ito medyo may pagkaligal, no? Mr. Chair, I will try to be very brief because I'm very conscious that I'm using borrowed time. Perpetuation of testimony. Sinabi ko na sa iyo na